sa huling sandali ng paghihirap ni Jesus sa krus. Hindi galit ang kanyang pinili, hindi takot, kundi pagtitiwala at ganap na pagsuko sa Ama. Pero kung tayo ang nasa ganong sitwasyon, kapag tayo na ang nasasaktan, kapag tayo ang sinusubok, kaya ba natin magtiwala? Sisimulan ko po ang aking sharing sa pamamagitan nito. Alalahanan mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka o kaya magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya maghina. Dahil ako ang Panginoon at ang Diyos ay sa iyo kahit saan ka man pumaroon. Lagi mong tatandaan, walang pagsubok na di mo malalampasan. Nang sabihan po ako na isa ako magbabahagi sa huling pitong wika ni Kristo, di ko po alam kung tatanggapin ko ba o hindi. Humingi ako ng payo sa aking asawa, sa aking kaibigan, at sa isang pari na malapit sa aking puso. Iisa ang kanilang naging tugon. Kaya mo yan at you are blessed. Halos isang buwan ko pinag-isipan at pinagdasal kung ito na nga ba ang tamang panahon na ibahagi ko ang aking naging karanasan o pagsubok sa buhay. Gusto ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Sis Emmy Mendoza Lico. Lumaki at nag-aral sa Olongapo City. Lumaki po ako hindi masyadong madasal at palasimba. Ngunit, lumaki naman po ako may takot at pagmamahal sa Diyos. Lumaki po ako isang mabuting tao at isang mapangarap. Ako po ay naging isang kabataan barangay sa aming lugar. 6 kaming magkakapatid, ikalawa sa eldest at panganay na babae. Sabi nila, kamukha ko daw po ang aking ina, kaya lumaki akong paborito ng aking ama. Sabi din po nila, simula nang ako isilang, ay nagbago ang aming pamumuhay. At may dala daw po akong swerte sa pamilya. Lumaki ako na masayahin at busog sa pagmamahal sa aking mga magulang. Matapos ang aking graduation, ako po ay napasok sa Olongapo City Water District. Dito ko po nakilala ang aking soulmate at forever partner. Nagsimula ang aming love story because of Santo Niño de Cebu. Pasalubong niya mula sa Cebu at sabay namin pinabless. Salamat Santo Niño, binigyan mo ako ng sobrang bait at mapagmahal na asawa. Salamat mahal ko, Dr. Robert Lico. August 12, 1979, nang kami kinasal at binayaan ng 4 na malulusog na mga anak. Isang magandang babae at 3 nagagwapuhan lalaki. Hindi po madali ang aking naging buhay may asawa. Minsan masaya, minsan may kasamang hirap, lalo na pag lumalaki na ang mga bata. Pero wala kami sinayang na mga araw at panahon para maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Nag-work si Daddy sa MWSS at Manila Water, habang ako naman ay sumasabak sa iba't ibang negosyo gaya ng rice mill, school bus, at trucking. Hindi po madali ang mag-handle ng business. Minsan malakas ang kita, minsan naman ay nalulugi at bumabagsak. Pero need bumangon hanggang makakaya. Dito ko rin po nakita ang iba't ibang ugali ng tao. May totoo at meron din mga plastic.
Very challenging po ang buhay ko. Dahil noon, the more na ako dinadown, yun naman po ang nagbibigay ng lakas na loob ko na magpatuloy, magsikap at makayanan lahat ng paghihirap. Naramdaman ko, dito na po ako tinapik ni Lord dahil nalimutan kong lumapit at umawak sa Kanya. Napuno ng galit ang aking puso at isipan dahil sa pagkamuhi sa mga plastic na nakapaligid sa akin. May nag-invite sa aming mag-asawa na mag-marriage encounter dahil ako lang po ang may bigat na nararamdaman sa dibdib at habang ang aking asawa ay very cool. Lagi po niya sinasabi, nandito lang ako, magsabi ka lang, huwag mong sarilinin ang problema mo. Kakayanin natin ito. Para ako na konsensya dahil lagi kong iisip na kaya kong solusyonan itong mag-isa. Dito na ako muli nag-umpisang lumapit at lumapit sa Diyos. Paulit-ulit akong humingi ng kapatawaran. Hanggang isang araw, may umakyat na imahe sa amin ang miraculous medal. Dito na po unting nagbago ang aming pamumuhay. Nagkaroon din po ako ng imahe ng Poong Nazareno. Nagsimula na po ako mag-serve sa ating Panginoon. May nag-invite sa akin na sumali sa Charismatic Renewal Community at sa Charismatic Choir dahil gusto ko po ang sumasayaw at kumakanta. Ang sarap pala ng pakiramdam na kasama mo ang Diyos. Sa araw at sa awa na at gabay ng Diyos, napatapos namin ang aming mga anak at na very successful naman sila. Dumating ang araw na natapos po ang aming kahirapan, masaya na sana ang lahat. Nang may isang araw, may nakapa akong bukol sa aking leeg. Nang pasuri ako sa endo doctor at nagpa-ultrasound at biopsy, pero praise God at nakitang benign ang resulta. Gayunpaman, nirekomenda pa rin ng aking endo doctor na maoperahan ako dahil lumalaki daw at baka lalong sumama ang maging epekto. Dito na uli akong umiyak at lumapit sa ating mahal na ina. Ano po ang gagawin ko? Ayaw kong maoperahan hanggang may pumasok sa isip ko, hindi kita pababayaan at di papayagan na mahiwa. Buong pamilya ko ay gigil na ako ay maoperahan. Pero hindi po ako pumayag. Umiikot ako sa iba't ibang simbahan at sa mga healing mass. Lagi po ako umiiyak at nagmamakaawa. Sinasabihan na ako, naluluwa daw po ang aking mga mata at aabot pa sa hindi ako makakahinga. I gave up. Pumayag na ako magpa-opera. Ngunit, hindi naman ako binigyan ng clearance ng aking cardio. Gayon din ang surgery doctor. Pero talaga makulit ang endo ko. Bibigyan daw ako ng ibang doktor. Tiyempo naman, may pilgrimage ang charismatic movement. Sumama ako at taimtim ako nagdasal sa mahal na ina. Pagtatlong simbahan na po kami, inubo ako ng inubo at may dugo na lumabas. Sabi ko, Mama Mary, bakit ganito? May bukol na ako? May TB pa ako? Lalo akong umiyak at nagtanong, di mo na ba ako mahal? Hanggang huling ubo ko ay may lumabas na isang bilog na parang kasinlaki ng holen. Natakot ako at lalo ako napaiyak. Pero pagkapwa ko sa leg ko, nangilabot ako at wala na akong makapa na bukol. Salamat po at lalo naman akong napahugulgul dahil sa sobrang tuwa. Pagbalik ko sa doktor at pagkapa niya sa aking leeg, tinanong niya ako, anong ininom mo? Anong ginawa mo? Dahil wala na po siyang makapa sa aking leeg.
Isa lang po ang aking sagot. Because of Mama Mary intercession, my prayer were heard. Praise God! Maraming salamat at hindi ako pinabayaan ng Panginoon sa pamagitan ni Mama Mary. Kakayanin ang lahat dahil kasama ko sila sa araw-araw kong pamumuhay. Akala ko ay tuloy-tuloy na ang magiging masaya ang aming pamumuhay. Kasama ng aking pamilya at kaibigan dahil napatapos na namin ang mga bata at meron na rin sila mga sariling pamilya. Kaya time naman para sa sarili ko at sa aking asawa. Halos walang kapaguran. Namin nalilibot ang Luzon, Visaya, Mindanao. At pagsama-sama namin ng aking asawa at pagpunta-punta sa ibang lugar, maging sa ibang bansa. February 2025, parang bombang sumabog sa amin, ang aking pamilya. Nang ma-diagnose ako, may stage 2 cancer sa breast. Nakatitig lang ako sa doktor, walang luha at walang masambit. Ngunit, nang lumabas ako ng klinik at nakita ko ang aking pamilya, iyakap ko ang aking mga apo. Dito na ako napahagulgol ng malakas at muling napatanong, Lord, bakit naman po ganitong pagsubok ang binigay mo sa akin? Sa recommendation ng aking doktor, February 27, 2025, nagsimula ang aking chemo. Dito ko naramdaman ang hagupit sa aking katawan. Mula ulo hanggang talampakan, sumisigaw ako, hinahabol ko ang aking hininga. Nasasambit kong, di ko na kaya. Dali-dali pinatigil ng aking doktor ang daloy ng gamot. Tinanong ko si Lord, masama ba akong anak? Masama ba akong kapatid? Masama ba akong asawa? Masama ba akong ina? Masama ba akong kaibigan? Nakita ng aking asawa at aking mga anak ang nangyayari sa akin. Lumabas sila ng room na may luha dahil di sila sanay na makita ang mami nila ay nakahiga at umiiyak. Nasanay sila na makita, masayahin, malakas ang kanilang mami, palaban at walang kapaguran. Araw-araw, gumagawa ko ng love letter sa ating mahal na ama at ina mula sa first chemo at hanggang ako ay maoperahan. Dito ko nakita at nadama ang sobrang pagmamahal at pag-aaruga ng aking pamilya. Sabi nila, Mami, kaya natin itong pagsubok na ito. Nandito lang kami magkakapatid para sa inyo ni Daddy. Mahal na mahal namin kayo. Mami, di mo ba alam? Wonder Woman ka namin. Isipin mo lang, si Darna ka. Kami mga anak mo si Dave, na laging nasa tabi mo. At yung batong si Lord, yun, isubo mo pag naghihina ka. Sabay sabihin mo, Lord, kaya ko ito. Ang isang apo ko, sabi niya, Lola Mi, kaya mo yan. Diba, makikita mo pa akong mag-graduate at bibilan pa kita ng mga gusto mong bag, LV at Gucci. Napapaluhan na lang ako at tatango. Ang asawa ko, nararamdaman ko, pinapray over niya ako at hinahaplos niya ang likod ko at ulo ko, lalo na nang malapit nang mawala ang aking mga buhok. Luluha lang ako at ayaw kong ipakita sa kanilang mahina ako dahil alam nilang fighter ako.
Ang mga kaibigan ko at mga priest na kakilala ko, ipinagdarasan nila ako, maging ang mga prayer partner ko. Sabi ko sa sarili ko, madami palang nagmamahal sa akin. Kaya natapos ang 6 na chemo at nakayanan kong kasama ang mga nagdarasal at nagmamahal sa akin. Hindi biro ang pinagdaanan kong gamutan sa loob ng mahigit 1 taon. Ang buhay ko ay umiikot lang sa loob ng bahay at hospital. Bawat tusok ng karayom na dumadapo sa aking katawan ay may kasamang luha. Lagi kong sinasabi, Lord, yakapin mo po ako kapag pinaghihinaan ako. Palakasin mo po ako pag gusto ko na pong sumuko. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Hindi ko po alam kung bakit nangyayari ito sa akin. Pero alam ko, hindi mo ako pababayaan. At huwag mo po sana akong bibitawan. Alang-alang sa pamilya ko, mahal na mahal ko po sila. September 2025, before my breast surgery, humingi ako ng prayer sa lahat na nagmamahal sa akin. Dahil may prayer room ako at may kasamang imahin ng Mama Mary at Poong Nazareno, nakipag-usap ako sa kanila. I surrender everything to you, O Lord. Bigyan niyo po ako ng lakas ng katawan at loob for my operation. Kayo na po ang bahalang mag-guide sa mga doktor na mag-o-opera sa akin at maging successful. Samahan niyo po ako. Kung dati po, nakaya ko ang lahat ng pagsubok na ibinigay mo, mas kakayanin ko po ito dahil kasama ko kayo. Lord, I trust you. Napaginipan ko po ang mahal na po Nazareno at ang sabi niya sa akin, gagaling ka, magaling ka na. Nagising po ako at ako po ay iyak ng iyak. Natapos po ang operation ko na very successful naman. Salamat sa Diyos at hindi ko na kailangan mag-undergo ng radiation. Kaya mga kapatid ko, magtiwala lang po tayo sa mahal na Panginoon. Hindi man natin siya nakikita at nararamdaman naman natin siya na lagi siyang nandyan, nakikinig sa ating mga prayer. Alam ko, may nais lang ang Panginoon baguhin sa buhay ko at sa aking pamilya. Gusto lang ipadama ng Diyos nang ang buhay ay dapat mahalin at ang kalusugan ay dapat ingatan. Ginigising lang ako dahil nawawala na ang direksyon ng buhay ko. Salamat, Lord. Kahit ako nagkaganito, di mo kami pinapabayaan sa lahat ng pangangailangan ko. Salamat sa mga anak ko. Sila ang sumasagot sa lahat ng aming pangangailangan. Alam kong may mission pa po ako. Alam ko na lagi mo akong binabantayan at di pinababayaan. Kaya ang pagsubok na binibigay mo ay upang lagi kong bantayan at alagaan ang aking kalusugan. Ama namin Diyos, sa iyong mga kamay, inaalay ko ang aking buhay sapagkat kayo ang tunay na manggagamot at nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Alisin po ninyo ang takot, bigat at sa aking dibdib. Turuan po niyo ako magtiwala at isuko sa inyo. Alam ko po, isang araw, ang luha at sakit at takot ng aking nararamdaman ay papalitan mo ng luha ng kagalakihan at aking pong sasabitin. Salamat, Mama Mary. Salamat, Nazareno. Magaling na ako ng lubos at cancer-free na ako. Mahal na Santo Niño, mahal na Mama Mary, at
mahal na po Nazareno, samahan niyo po ako sa nalalapit kong PET scan. Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Amen.